Mga kapuso, nangunguna ang Metro Manila sa listahan ng Department of Health ng mga lugar sa bansa na may pinakamaraming nabibiktima ng paputok. Paglilinaw po ng ahensya, hindi ito shame campaign kundi alert campaign. May live report si Steve Dailisan. Steve. Pamilyo itong DOH mula sa pahayag nila kahapon. Paglilinaw ni Secretary Obial, hindi daw ito shame campaign kundi isang alert campaign. Gusto raw kasi nila na maging katuwang ang LGU dun sa kampanya. Wala naman daw sanctions sa LGU pero kailangan daw nilang mag-ikot dun sa kanilang mga komunidad dahil sila yung higit na nakakakilala dun sa mga nagbebenta ng mga illegal na paputok. Mas mataas yung mga nabibiktima dun sa mga highly urbanized cities dahil yung access o availability ng paputok mas madali. Kanina halimbawa, inikot natin. Galing sa partner sa taas ng paputok. At madali nilang nabibili yung kanilang mga paputok. Doon naman sa mga tindahan. Yung paputok pa na nabibili nila ay yung pinagbabawal na piccolo. At yung nagtitinda doon na hindi raw niya batid na bawal yon. So, kanina, yung mga bata ay pinagsabihan na rin na huwag na silang bibili ng piccolo. Lalo't yun yung numero 1 sa listahan ng DOH na isa sa mga dahilan ng mga firecracker-related injuries. Maliban daw doon sa Marikina, Emil, na isinusulong ang community fireworks display, wala pa raw silang report ng mga iba pang mga lugar o mga syudad dito sa atin, lalo na doon sa mga tatlong nabanggit nating lugar na talaga namang nagpapatupad ng firecracker zone para doon na lamang magpapaputok at isahan na lang din yung kanilang fireworks zone. Wala pa raw silang report ng kaso ng stray bullet ngayong taon. Ayon kay Secretary Obial, noong 2016 ay may 10 na italang kaso ng stray bullet. Posible na magkaiba sila ng datos ng PNP sa ngayon dahil baka may ibang ospital daw na hindi kabilang sa monitoring. Emil. Steve, sa tanong lamang, nabanggit ba ng Department of Health kung alin na syudad o munisipalidad sa Metro Manila ang numero 1 sa listahan ng mga may biktima ng mga paputok, Steve? Nako, nabanggit kanina, Emil, yung Maynila. Yan yung pinakamaraming mga naitalang mga biktima. Sinundan niya ng Quezon City at kasunod niyan yung Mandaluyong. Ang sabi nila sa atin, yung mga areas na yan kasi may madaling access yung sa nabibilan nila ng paputok, lalo na halimbawa sa Maynila, yung sa Divisoria. Yun din yung pinagpunan kanina ng mga bata, yung mga nagtitinda dun sa mga bata ng piccolo. So, yan yung pinakababantay ngayon at sana raw ay maging katuwang yung mga LGUs dun sa pagsaway, dun sa mga tindahan na nagbebenta niyan, Emil. Maraming salamat, Steve Dailisan.